Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napahiya rito si Grandma Lindon. Ma, tama na, mahinang pakiusap ni Lily. Nagpatuloy si Lily sa pagsasalita. Grandma, anong klase ng tulong ang gusto po ninyong ibigay ko sa mga kumpanya ng ating pamilya? Dito na tumingin sina Grandma Lindon at William sa isa't isa. Lily, kung mabibigyan mo kami ng pera na makatutulong sa mga kumpanyang hawak natin na bumangon, nagpapasalamat na kami sa iyo, ngiti nito. Agad namang nagdagdag dito si William nang, bibigyan ka naming syempre ng ilan sa mga shares ng mga kumpanyang hawak namin. Nanatili namang tahimik si Lily habang nag-iisip ng malalim. Habang si Samantha ay nagpapatuloy sa kanyang mga panginsulto. Ang kakapal niyong dalawa. Nakalimutan niyo na bang siya ang tunay na may-ari ng mga shares na yon? Ninakaw niyo ito sa kanya. At ngayong nawalan na kayo ng pera, nagawa niyo pa ring tumakbo sa amin para humingi ng tulong. Ma, tama na. Nagagalit na sinabi ni Lily na tumapos sa kanyang katahimikan. Tumingin siya kay Grandma Lindon at sumangayon, sige, papayag na ako sa gusto ninyo. Mayroon pa siyang nasa $30 million na perang natitira. Kaya kung ipagpapatuloy niya ang pagtatago rito, siguradong mauubos din ito dahil sa kasalukuyang adiksyon sa sugal ni Samantha. Mas mabuti pang ipangbili na lang niya ito ng mga shares. Pero hindi pa rin niya ito gusto dahil sa panlolokong ginawa ng mga ito sa kanya noon. Ngumiti ng mataas si Grandma Lindon at tumatangong sinabi na, magaling. Alam kong hindi ka ganoon kasama, Lily. Magkakadugo pa rin tayo kahit saan man tayo magpunta. Ibibigay namin sa iyo ang 20% ng mga shares sa halagang 30 milyon. Sige. Tango ni Lily. Nakuha na ni Grandma Lindon ang kanyang pakay kaya tumayo na siya at sinabing, dahil mamaya na ang Mid-Autumn Festival, bakit hindi nyo kaya kami samahan sa gaganaping dinner mamaya kasama ng ibang mga miyembro ng pamilya Lindon? Tumawa naman si Lily at iniling ang kanyang ulo. Hindi ako makakapunta roon, Grandma. Kinakailangan ko po kasing mag-shopping sa Atlantic Street kasama ng aking best friend. Natigilan naman dito si Grandma Lindon pero nagawa niya pa ring tumango at nakangiting sumagot ng, okay lang din kung ganoon. Pagalis ng dalawa, agad na nagreklamo ang nababagabag na si Samantha, wala ka na ba talagang alam? Paano mo nagawang maniwala ulit sa mga yon? Nakalimutan mo na ba na sila ang dahilan kung bakit tayo itinakwil ng pamilya Lindon? Kailan ba talaga magmamature ang pag-iisip ng kanyang anak? Ma, nakapagdesisyon na po ako, siguradong sagot ni Lily. Nagpalit siya ng damit at nagpunta sa Atlantic Street kasama si Jade. Ang Atlantic Street ay ang pinakamahaba at pinakaabalang kalye sa buong Donghai City. Agad na napupuno ng tao ang kalyeng ito sa sandaling sumapit ang Mid-Autumn Festival sa kanilang lugar na para bang nagsho-shopping ang buong Donghai City. Pinuno ng halos kalahati ng city ang mga kalyeng napapaligiran ng mga stall na nagbebenta ng iba't ibang mga bagay. Humawak si Lily kina Jade at Phoebe habang naglalakad sa mga kali nito. Gumala silang tatlo, kumain at kumuha ng mga picture sa paligid. Napakaganda ng view sa lugar na ito. Hindi maiwasang maisip ni Lily kung ano na ba ang ginagawa ngayon ni Daryl. Sa basement ng library sa loob ng Hexad School, nakaramdam si Daryl ng kuryenteng dumaan sa kanyang katawan. Dito na dumilat ng husto ang kanyang mga mata at nakaramdam ng napakalakas na urang lumalabas sa kanyang katawan. Isa na siya ngayong Level 2 Master General. Huminga ng malalim si Daryl. Napakalakas ng pure energy scripture na ito, isa nga itong tunay na secret manual mula sa Shaolin Sect. Nagawa niyang i-master ang buong manual at mag-level up. At ang importante sa lahat, wala nang kapantay ang pagiging puro ngayon ng kanyang internal energy. Confident na siyang matalo ang ibang mga ka-level niyang cultivator, nang hindi ginagamit ang Ascension of 9 Dragons. Lumabas siya ng library at nagulat matapos makita na walang kahit na isang tao sa kanilang school. Dito na niya na-realize na dahil ito sa ginaganap na Mid-Autumn Festival, na isa ring school holiday. Malakas na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sino kaya ito? Chinek niya ang kanyang phone at ngumiti. Sa dinami-rami ng taong bumati sa kanya ng Happy Mid-Autumn Festival. Ang text na kumuha sa kanyang atensyon ay nagmula kay Paul James ng Dragon Tech. Sinabi nito na, Happy Mid-Autumn Festival, Daryl.
Sabihan mo lang ako kung gusto mong bumisita sa Atlantic Street. Ako na in charge sa kalyeng iyon, kaya madadala kita roon gamit ang isang helicopter. Siyempre, alam ni Daryl na mapupuno ng tao ang Atlantic Street. Kaya paano naging posible na nagawang i-book ni Paul ang buong street na iyon? Dito na nagring ang kanyang cellphone. Nagmula ang tawag na ito kay Lily. Agad na nagtanong si Lily ng, Daryl, nakalabas ka na ba sa library? Naglalakad si Lily sa Atlantic Street nang maisipan niyang tawagan si Daryl. Hindi niya inasahan na sasagutin siya nito. Tumawa naman si Daryl habang naririnig ang ingay ng mga tao sa paligid ni Lily. Oh, nasaan ka ngayon? Sagot nito. Nasa Atlantic Street ako ngayon kasama sina Jade at Phoebe. Napakarami ng tao rito. Hanapin mo na lang kami? Umaasang sinabi ni Lily. Paano nga ba makakatanggi rito si Daryl? Sige. Hintayin niyo ako. Sagot nito. Ibinaba ni Lily ang tawag at agad na napuno ang kanyang mukha ng saya. Napatalon siya matapos malamang makikita na niyang muli si Daryl matapos ng isang maiksing sandali. Hindi na halos nakaresyong sa Atlantic Street ang taxi na sinakyan ni Daryl noong ma-stop ito sa matinding traffic. Dito na bumaba si Daryl at naglakad papasok sa maraming tao. Maraming mga stall ang nakakalat sa paligid, sumigaw naman ang mga seller para humikayat ng mga customers, habang nakalatag ang ilang rows ng mga Chinese lanterns sa buong kalye. Humanga si Daryl sa tanawing ito habang hinahanap ang asawa niyang si Lily. Halikayo nang malaman ang inyong kapalaran. Malalaman ninyo ang inyong kapalaran sa lugar na ito. Naglalakad malapit dito sina Megan at Kent nang marinig nila ang sigaw mula sa isang manghuhula. Mukhang nasa kanyang 40s na ang manghuhulang ito na may isang goatee at suot na isang robe na ginagamit ng mga Taoist. Nagmukhang makapangyarihan ang lalaking ito kaya maraming tao ang pumaligid sa kanya. Miss, Castello ba ang apelyido mo? Ngiti ng manghuhula habang tinatanong si Megan. Namangha si Megan matapos marinig na nagawang mahulaan ng manghuhulang ito ang kanyang pangalan. Hindi niya ito kilala pero paano nito nalaman ang kanyang apelyido? Master, paano niyo po nalaman na Castello ang apelyido ng aking girlfriend? Napakagaling niyo naman po. Pwede niyo po bang basahin ang kanyang kapalaran? Tawa ni Kent habang kausap ang manghuhula. Hinawakan ng manghuhula ang kanyang gote, habang seryosong sinasabi na, nangangailangan ako ng bayad sa bawat session ng aking panghuhula. Magkano? Tanong ni Kent. $1. Tango ng manghuhula. $1 lang ang kailangan ko. Siguradong totoo ang master na ito. Naniningil lang siya ng $1 sa bawat session. Namamangha siyang tiningnan ng mga tao sa paligid. Tumawa si Kent habang binabayaran ang manghuhula. Master, basahin niyo na po ang kapalaran ng aking girlfriend, request nito. Tumango ang manghuhula at nagtanong kay Megan ng, Miss, kailan ka ipinanganak? Sabihin mo rin sa akin kung anong oras ang iyong kapanganakan. Nasasabik namang sumagot si Megan ng 3 PM ng October 6. 3:00 ng ika-6 ng Oktubre, ipinikit ng manghuhula ang kanyang mga mata at bumulong sa kanyang sarili. Nagkalkula siya gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, ginto ang iyong day master heavenly steam. Sa 5 mga elemento, malapit ka sa element ng tubig pero nagkaroon ka naman ng kakulangan sa elemento ng kahoy. Kakulangan sa elemento ng kahoy. Ano ang ibig nitong sabihin? Sabi ng naguguluhang si Megan. Ngumiti naman ang manghuhula at nagpaliwanag, sa iyong buhay, mangangailangan ka ng isang taong may elemento ng tubig, pero walang tigil kang lumalayo sa mga taong may elemento ng kahoy. Tumango naman ang hindi nakukumbinsing si Megan sa manghuhula. Napansin niyang tumingin ang manghuhula kay Kent nang matapos ang kanyang panghuhula. Itinaas naman ni Kent ang kanyang kilay bilang sagot. Ang manghuhulang ito ay isang tao na kasabwat ni Kent. Nagpatuloy ang manghuhula sa pagsasalita, nakikita ko na hindi naging maganda ang mga bagay na nangyari sa iyo nitong nakaraan. Sa iyong trabaho, maaaring maganda nga ang nagiging takbo nito sa una, pero agad itong babaliktad sa pinakaimportante nitong sandali. Kung hindi ako nagkakamali, isa kang pulis hindi ba? Masyado na itong accurate. Nanginig ang buong katawan ni Megan habang iniisip ito. Totoo ng Ana hindi nagiging maganda ang takbo ng mga hawak niyang kaso gaya ng kaso ng Grandmaster Heaven at Eternal Life Palace.
Hindi rin naging maganda ang pagpapapasok kay Daryl sa kulungan para mapalapit kay Chester. Tuluyan na nitong nakumbinsi si Megan sa kakayahan ng manghuhula. Dito na siya nababagabag na nagtanong ng, "Master, ano na po ang dapat kong gawin?" Kung magagawa niyang mahulaan ang mga bagay-bagay ng ganito ka-accurate, siguradong mayroon itong solusyon sa kanyang mga problema. Dito na nakaisip ang manghuhula ng isang solusyon. Simple lang ang pagsira sa kamalasan mong ito, paliwanag ng manghuhula. Pumili ka lang ng magandang araw para magpakasal. Magpakasal? Natigilan dito si Megan, at pagkatapos ay agad niyang na-realize ang isang bagay na nakapagpablush sa kanya. Nagpatuloy naman ang manghuhula sa pagsasalita, "Na-realize ko rin na ang lalaking nasa tabi mo ay mayroong elemento ng tubig. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Magkasintahan kayong dalawa, tama." Nagblush ang mukha ni Megan habang tumatango. Tumawa naman dito ang manghuhula habang hinahampas ang kayang hita. Nagkunwari siyang nagkakalkula gamit ang kanyang mga daliri habang sinasabing, "Magaling. Sa loob ng 6 na buwan, mayroong 2 magagandang araw para sa iyong pagpapakasal. Kinokongratulate ko na kayo ngayon pa lang." Dito na nakahinga ng maluwag ang manghuhula. Nagawa na rin niya ang kanyang misyon. Dito na ngumiti ng husto si Kent. Ginamit niya ng pagkakataong ito para kunin ang isang box mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ni Megan. "Megan, pakasalan mo na ako." Binuksan niya ang box na nagpakita sa isang diamond ring na kuminang sa ilalim ng mga Chinese lanterns. Napapigil hininga ang lahat sa sobrang pagkamangha. Napakaromantik ng kahit na sinong magpo-propose sa isang masayang araw na gaya ng Mid-Autumn Festival. Napakagat naman si Megan sa kanyang labi. Naantig at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili. Mayroon na silang marriage contract noon ni Kent. At sigurado na ang kasalan nilang dalawa sa tamang panahon, pero hindi niya inasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Hindi pa siya ready para rito. Pero ayon sa manghuhula, kinakailangan niyang ikasal para masira ang kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay. Naniguro naman si Kent habang nakaluhod sa harapan ni Megan. "Huwag kang mag-alala, Meg. Magiging maganda ang trato ko sa iyo bilang aking asawa habang buhay." Ninenerbyo sa mga sandaling ito si Kent. Ang manghuhulang ito ay isang staff sa kanyang kumpanya. Nagpagawa siya sa lugar na ito ng isang stall para lang sa sandaling ito. Naniniwala si Kent na sasangayon si Megan sa kanyang marriage proposal ngayong pinapanood na sila ng maraming tao. Sasagot na sana si Megan matapos makita kung gaano kaseryoso si Kent sa kanyang mga sinasabi. Pero bigla niyang nakita ang isang taong naglalakad palapit sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Daryl. "Tumayo ka na muna riyan, Kent." Sagot ni Megan bago tumakbo papunta kay Daryl. Hindi pa siya nito binibigyan ng golly pill na nirequest niya noong huli silang magkita. Kasabay nito ang pagsinghal ni Kent, "Grabe, hindi ba ito ang walang kwentang manugang? Halika rito, madalang ka lang makakita ng isang kilalang manghuhula. Napakagaling ng mga prediksyon na ginagawa nito, kaya hayaan mong basahin niya ang iyong kapalaran." In-emphasize ni Kent ang salitang, nakikitirang manugang habang palihim na kumikindat sa manghuhula. Nasabihan na niya ito tungkol sa isang nakikitirang manugang na malapit kay Megan. At mukhang naririto na nga ito, kaya kinakailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para mapaniwala ang lahat sa kanyang mga sinasabi. Nakikitirang manugang. Bulong ng mga tao sa kanilang paligid. Ngumiti si Megan habang naglalakad papunta kay Daryl. "Mabait kong kapatid, tawag nito, nandito ka rin pala. Tungkol pala sa golly pill na ipinangako mo sa akin, dala mo na ba ito ngayon?" Gusto sana siyang tawagin ni Megan bilang nakababata kong kapatid, pero agad na nagbago ang kanyang tono nang maisip niya ang dala nitong golly pill. "Megan, bakit mo siya tinawag ng ganoon?" Nababagabag na tanong ni Kent. Grabe, paano nagawa ng kanyang fiancé na tawagin ng ganoon ang isang lalaki? Hindi siya pinansin ni Megan na kasalukuyang nakafocus ngayon kay Daryl. Agad na naluha sa katatawa si Daryl. Isang pulis si Megan, pero paano niya nagawang maniwala sa isang manghuhula? Ngumiti siya kay Megan habang sinusubukang pigilan ang kanyang pagtawa at sabihin, "Hindi ko alam na naniniwala ka pala sa mga ganitong klase ng bagay." Ang panghuhula ay isang kaduda-dudang industriya. Ang ilan sa mga manghuhula ay may kakayahang bumasa ng napaka-accurate na mga prediksyon, habang ang karamihan naman, gaya ng mga manghuhula sa mga stalls na kagaya nito, ay mga manloloko.
Daryl, napaka-accurate ng ginawang pagbabasa sa akin ng master na ito, bulong ni Megan, bakit hindi mo siya pagbigyan na basahan ka ng prediksyon? Kung magagawa nitong malaman ang kanyang apelyido at trabaho, siguradong isa nga itong master. Tumawa si Daryl at tumingin sa manghuhula bago sabihing, hindi ako interesado. Hindi po sir. Nagpapanik na sigaw ng manghuhula. Palihim siyang sinabihan ni Kent na abalahin si Daryl. Hinawakan nito ang kamay ni Daryl at nagkunwaring hinuhulaan ito, hindi maganda ang mga bagay na naghihintay sa iyo iho. Oo, tama ka nga. Dahil noon pa lang ay hindi na naging maganda ang kanyang buhay. Dito na sumabog sa katatawa ang sumisigaw na si Kent, kayong lahat. Napaka-accurate talaga ng ginagawang prediksyon ng manghuhulang ito. Hindi ako interesado sa panghuhula. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Naiinis na sinabi ni Daryl. Pero hindi tumigil ang manghuhula habang sinasabi na. Hindi ho. Itinadhana talaga na magkita tayong dalawa para mabasa at malaman mo ang iyong hinaharap. Nakikita ko na wala kang magagawa kundi tumira sa proteksyon ng isang tao bilang isang nakikitirang manugang sa buong buhay mo. Haha! Wala na siyang magagawa kundi maging isang nakikitirang manugang sa buong buhay niya. Sumabog sa katatawa ang mga tao sa kanilang paligid nang marinig ang mga salitang iyon. Tinapik ni Kent ang balikat ni Daryl at nagbuntong hininga habang nagpapakita ng nasasaktang itsura. Narinig mo ba yon? Sinabi ng manghuhula na wala ka na raw magagawa kundi maging isang nakikitirang manugang sa buong buhay mo. Ito ang iginuhit ng kapalaran sa palad mo kaya naawa ako sa iyo. Hindi naman nakangiti rito si Megan, napakagat siya sa kanyang labi, habang nakakaramdam ng matinding awa kay Daryl. Ganoon na ba talaga kasama ang kapalaran ni Daryl? Sinabi na maging ng manghuhula na wala na siyang magagawa kundi maging isang nakikitirang manugang habang buhay. Ngumiti si Daryl habang tinitingnan ang manghuhula. Nagawa niyang mapansin na kakaiba ang bigot nito na parabang nakadikit sa kanyang mukha. Huwag ka sanang mainis, Daryl, bulong ni Megan. Naniwala siya sa mga sinasabi ng manghuhula dahil masyado nang naging accurate ang ginagawa nitong pagbabasa ng kapalaran. Tumatawa namang pinigilan ni Daryl si Megan sa pagsalita. Naniniwala ka talaga sa bagay na yan, Megan. Puro lang ito kasinungalingan at kalokohan. Ganito na ba talaga katindi ang mga manloloko ngayon? Agad na nagpanik si Megan matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl. Hinila niya ang braso nito at seryosong sinabi na, "Oksya, Daryl. Nagawa niya akong hulaan kanina at agad ko ring nalaman na totoo ang mga sinabi niya." Nagpakita naman si Kent kay Daryl ng isang malademonyong ngiti, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na asarin ito, "Okay lang na mainis ka ng ganyan, Daryl. Pwede mo namang gawin ang lahat para itanggi ang mga sinabi niya, pero paano mo siya magagawang pagdudahan? Paano mo nasabi na nagsisinungaling lang ang manghuhulang ito? Hayop ka, Daryl." Isa itong pambihirang pagkakataon para kay Kent na ipahiya si Daryl. Hinawakan ng manghuhula ang kanyang bigote at hindi nagmamadaling sinabi na, "Binigyan ako ng ganitong klase ng kakayahan ng kapalaran para magsabi ng mga propesya at hindi mga kasinungalingan. Nakakatuwa ka matapos mong sabihin na nagsisinungaling lang ako." Nagkukunwari pa rin ba siya? Natuwa rito si Daryl. Talaga? Sagot nito, bakit hindi mo kaya sabihin kung ano ang nabasa mo kay Megan? Ang geomancy ng yin at yang ay mayroong ilang mga teknike sa panghuhula maliban sa feng shui, kaya natural lang na malaman ni Daryl ang basics sa paggawa nito. Tumingin ang manghuhula kay Megan at kalmadong sinabi na, ang babaeng naroroon ay may elemento ng metal na bumabangga sa elemento ng kahoy. Dito na siya biglang sumigaw ng, "Naku po! Kayo ang element sign ni Daryl. MS Castello, kinakailangan mo nang lumayo sa kanya mula sa araw na ito." Ha? Nagkaroon sila ng nagbabangga ang mga sign. Dito na biglang napaatras si Megan sa kanyang kinatatayuan. Ginamit naman ni Kent ang pagkakataong ito para hawakan ang kamay ni Megan at sabihin, "Narinig mo ba yon, Meg? Huwag mong kakalimutan na lumayo sa nakikitirang manugang na yan." Tumawa naman si Daryl habang nakatitig sa manghuhula. Tama ka nga sa unang kalahati ng iyong mga sinabi. Metal nga ang element sign ni Megan, pero nagkamali ka naman sa mga kasunod nito. Ang 8 diagram mirror ni Megan ay bundok. Ang aking element sign ay kahoy pero ang aking 8 diagram mirror ay isa ring bundok.
Hindi maiwasang bumungis-ngis ni Daryl habang namumuhing nakatingin sa manghuhula. Pareho kaming bundok. Kaya sabihin mo sa amin kung ano ang nagbabangga rito. Ano? Mahirap intindihin ang kanyang mga sinabi. Namangha rito ang mga tao sa kanilang paligid. Dito na natigilan ang manghuhula kung saan tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kinuha siya ni Kent para magkunwaring manghuhula na manloloko kay Megan. Bakit naging ganito kapropesyonal ang nakikitirang manugang na ito? Makikita rin ang napakatinding pagkagulat sa mukha ni Megan. Daryl, marunong ka rin bang manghula? Alam niyang may kaalaman si Daryl sa mga feng shui at antikes, pero marunong din kaya ito sa panghuhula. Punong-puno talaga ng sorpresa ang lalaking ito. Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, "Kaunti lang." Nagpanik naman ng husto rito si Kent. Magpo-propose na sana siya kay Megan, pero hindi niya maaaring hayaan na sirain ni Daryl ang buo niyang plano. Tumingin siya sa manghuhula na nagbigay dito ng hudyat na kumilos. Mabilis namang nagpatuloy ang manghuhula sa pagsasalita, "Mr. Darby, nababasa ko rin na mamalasin ka ng husto. Ang sinumang lalapit sa iyo ay mahahawa ng iyong kamalasan. Ang iyong asawa at mga kaibigan ay agad na ma-stuck sa kamalasan at disgrasya." Anong sinabi mo? Dito na nawala ang ngiti sa mukha ni Daryl, at napalitan ng matinding panlalamig. Sumusobra na ito. Ikaw. Nanginig ang boses ng manghuhula, nakaramdam ito ng takot sa tingin na ginawa sa kanya ni Daryl. Ang sinasabi ko lang ay sa kasamaang pala. Paano kaya kung bigyan din kita ng prediksyon, dura ni Daryl na pumutol sa kanyang pagsasalita. Isang malaking delubyo ang naghihintay sa iyo ngayong araw. Isang delubyo? Dito na natigilan ang manghuhula, habang nabablangkong tiningnan si Daryl. Anong delubyo? Smack! Sinampal ng malakas ni Daryl ang mukha ng manghuhula. Buwisit! Umiyak ng malakas ang manghuhula, habang nagpapaikot-ikot ng dahil sa lakas ng impact. Bumagsak siya sa sahig habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Ikaw! Takot at galit na galit niyang tinuro si Daryl habang tumatayo mula sa lupa. Ano ang ginagawa mo, Daryl? Sigaw ni Kent, bakit mo siya sinaktan? Wala ka bang manners? Nagpanik na rin sa mga sandaling ito si Megan. Bakit mo ito ginawa, Daryl? Hindi nga maganda ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig pero isa siyang nirerespetong lalaki. Hindi mo siya nagawang irespeto sa pamamagitan ng pananakit sa kanya ng ganyan. Oo nga. Sa ngayon ng mga tao sa paligid habang nagsisimula sa pagkondena kay Daryl. Pare, hindi ka dapat nananakit ng isang lalaking ibinigay ang kanyang buhay sa Taoism kahit na mas bata, mas malakas ka kaysa sa kanya. Oo nga. Hindi pinansin ni Daryl ang mga ito at naglakad palapit sa manghuhula gamit ang malademonyo niyang ngiti. Hinawakan niya ang bigot nito habang inaangat ang buo nitong katawan. Rip! Puwersahang hinila ni Daryl ang bigot na nagtanggal nito mula sa mukha ng sumisigaw na manghuhula. Kita ninyo, idinikit niya lang ang bigot niyang ito. Itinapon ni Daryl ang bigot sa sahig at tumingin sa kanyang paligid. Ninerbiyos na rito ng husto ang manghuhula. Sumusobra na kayo, sir. Hindi ba ako maaaring magsuot ng peking bigot? Mayroon bang rules na hindi maaaring magsuot ng peking bigot ang mga manghuhula? Hindi niya talaga ito mapalampas, grabe no. Pinanatili ni Daryl ang nanlalamig niyang ngiti at tahimik na pinunit ang suot na robe ng manghuhula. Tear! Tuluyan nang napunit ang suot nitong robe, dito na nakita ng lahat ang suot nitong panloob. Natawa ang mga tao nang makita nila kung ano talaga ang orihinal na suot nito. Napaka-updated naman sa damit ng manghuhulang ito. Nakasuot siya ng isang Nike na jacket at isang track pants ng Adidas. Haha! Napaka-updated nito sa fashion. Ito ang unang beses na makakita sila ng ganitong klase ng eksena. Agad na sumabog ang mga tao sa kakatawa. Malinaw nang nakita ng lahat na peke lang ang manghuhulang ito. Ikaw. Namula ang mukha ng manghuhula habang tumutulo ang kanyang pawis kasama ng kanyang dugo. Masyado itong nakakahiya. Tinuro niya si Daryl pero hindi niya nagawang magsalita ng kahit ano. Nafu-frustrate namang ipinadyak ni Megan ang kanyang paa. Nagalit at nakaramdam siya ng hiya sa mga sandaling ito. Isa siyang manloloko. Sigaw ni Megan sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwalang naniwala siya sa mga sinabi nito.
Paano mo nagawang magsinungaling sa publiko? Hindi ba't alam mo kung sino ako? Sermon ni Megan habang kinukuha nito ang kanyang phone. Tatawag na sana siya sa kanyang mga kasamahan para humingi ng backup. Ayaw na ayaw ni Megan sa mga sinungaling kaya hindi niya ito mapapatawad sa pagsisinungaling na ginawa nito sa kanya. Natakot naman ang lalaki at desperadong nagmakaawa kay Kent. Young Master Howe, tulungan niyo po ako. Ayoko pa pong makulong. Ano? Napakamangmang talaga ng hayop na ito. Nagawa na niyang ibulgar sa lahat ang pangalan ko ng ganito kabilis. Dito na nagalit si Kent at pinagsisipa ng malakas ang lalaki. Hayop ka! Kilala ba kita? Wala nang silbi ang pandadamay na ginawa mo sa akin dahil lang hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho mo. 2 beses na tumawag si Megan pero walang sumagot sa kanya. Kasalukuyang nakaduti ang mga kasamahan niya sa station para panatilihin ang kapayapaan sa ginaganap na Mid-Autumn Festival. Hahayaan lang kita ngayong araw. Pero hindi na ako maawa sa iyo sa sandaling mag-cruise ulit ang ating mga landas. Nagngangalit na sinabi ni Megan, nagalit ito ng husto dahil hindi niya magawang kontakin ang kanyang mga kasamahan. Umalis ka na rito. Tumango naman ang lalaki at mabilis na umalis, iniwan na nito ang itinayo niyang booth sa kalye. Agad na rin kumalat at umalis papunta sa iba't ibang direksyon ang mga nanonood sa kanilang tao nang matapos ang komosyong ito. Awkward namang naglakad si Megan palapit kay Daryl. Napakagat siya sa kanyang labi at bumulong ng pasensya ka na. Hindi ko alam na peke lang pala ang isang ito. Gustong-gusto nang maghukay ni Megan sa lupa at ilibing ng buhay ang kanyang sarili. Paano niya, bilang leader ng criminal investigation team, na maniwala sa isang manloloko? Ngumiti si Daryl kay Megan. Maging alerto ka sa susunod. Peke ang karamihan sa mga manghuhula. Tumango si Megan at mahinang nagpatuloy sa pagsasalita. Nga pala, may dala ka na ba ngayong godly pill? Hinding-hindi niya ito makakalimutan. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, wala akong dala ngayon. Sa susunod na lang. Kababalik-balik niya lang mula sa library. Kinakailangan niya pang umuwi sa kanila dahil doon niya itinatago ang stock niya ng mga godly pills. Agad na nagpakita ang pagkadismaya sa mukha ni Megan habang tumatangong sinasabi na, sige kung ganoon, kukontakin na lang kita ulit. Kaya mo na bang makapagdala ng mga godly pills sa susunod? Tumango si Daryl at nagpaalam kay Megan. Kinakailangan na niyang hanapin si Lily. Kinuha ni Megan ang kanyang bag at naglakad sa kabilang direksyon. Hintayin mo ako, Meg. Sigaw ng nagpapanik na si Kent, agad nitong hinabol si Megan. Nagalit dito ng husto si Megan. Naalala niya na sinabi ng peking manghuhula kanina ang pangalan ni Kent sa sobrang panik noong arestuhin and asana niya ito. Kaya alam na niyang pakana ni Kent ang lahat ng ito. Dito siya nadismaya ng husto. Nagawa rin ito noong kumuha ng kasabwat para maging isang pating at ngayon ay nakakuha na naman siya ng isang tao para umarte naman bilang isang manghuhula. Isa talaga siyang basura. 1-0 minuto nang naglalakad si Daryl pero hindi pa rin niya nagagawang makita si Lily. Punong-puno ng tao ang Atlantic Street. At marami ring magkasintahan ang nagkalat sa paligid. Dito na na-realize ni Daryl na hindi pa siya nakakagawa ng kahit anong romantic na sorpresa kay Lily sa 3 taon nilang pagsasama. Paano kaya kung gumawa ako ng isang bagay na susurpresa sa kanya ngayon? Tumawa siya at nag-send ng isang text message kay Paul. HMM? Biglang napahinto si Daryl pagkatapos niyang isend ang text. Nagliwanag sa sobrang ganda ang ilang rows ng mga nagagandahang mga Chinese lanterns sa kanyang harap. At ang salitang Lily ay kanyang nakikitang nakasulat sa mga parol na kanyang nadadaanan sa bawat ilang segundo ng kanyang paglalakad. Ano ang nangyayari? Bakit nasa mga Chinese lanterns na ito ang pangalan niya? Bulong ni Daryl sa kanyang sarili habang unti-unting nakikita sina Lily, Jade at Phoebe mula sa malayo. Nakita ko rin siya. Dumaan si Daryl sa gitna ng maraming tao bago niya makita ang 2 mga lalaki na nasa likuran ni Lily. Justin Quinn at Zaylor White. Si Zaylor ay ang pinakamatandang apo ng pamilya White. Hindi siya halos maging kakilala ni Daryl. Habang si Justin naman ay isa sa mga dati niyang kaibigan. Umarte itong approachable habang sinusubukang makipagharutan kay Lily sa harapan ng lahat noong magpunta sila sa outing.
Nagawa pa nga nitong lokohin ang pangalan ni Justine sa outing at tawagin itong Queen. Agad na natatawa si Daryl sa bawat sandaling naalala niya ang bagay na ito. Naging maganda ang muod ni Justine noong gabing iyon. Nagpunta siya sa Atlantic Street kasama si Zaylor para maglakad-lakad at tumingin sa nagagandahang mga babaeng nakakalat sa paligid. Natiempuhan nila si Lily at ang kasama nitong mga babae, dito na nila sinundan ang mga ito. Sa bagay, si Lily ang babaeng pinapangarap niya. Nagulat si Lily sa kakapalang ipinakita ni Justine. Pero wala siyang nagawa na kahit ano tungkol dito. Hindi niya rin nagawang paalisin ito dahil nagpunta sila sa lugar na ito para maglakad-lakad. Tingnan mo Lily. Hindi ba't pangalan mo iyan? Inukit nila ito sa mga lanterns. Nagtatakang sinabi ni Phoebe. Tumingin sina Lily at Jade sa direksyong tinuturo ni Phoebe at natigilan sa kanilang nakita. Nagpakita ang pangalan ni Lily sa ilang mga row ng nakadisplay na lantern sa bawat 2 segundo ng paglalakad, mapapansin ding ginamitan ito ng iba't ibang mga fonts. Kaya malinaw na pinajeffortan ang pagsulat na ito sa kanyang pangalan. Nakangiting naglakad si Justine palapit sa kanila at sinabing, nagustuhan mo ba ito, Ms. Lily? Inalog ni Justine ang kanyang utak para makapag-isip ng isang bagay na susurpresa kay Lily. Siniguro niya na rerentahan ng Dragon Tech ang buong Atlantic Street para sa Mid-Autumn Festival. Naging maganda ang partnership ng pamilya Quinn sa Dragon Tech. Ginamit ni Justine ang kanyang posisyon bilang isang partner para mag-request sa mga empleyado ng Dragon Tech na isulat ang pangalan ni Lily sa buong Atlantic Street. Isa itong napakagandang eksena. Siguradong mahuhulog sa eksenang ito ang kahit na sinong babae, lalo na ang isang napakagandang babae na kagaya ni Lily. Haha, napakatalino ko talaga. Napuno ng tuwa ang mukha ni Justine sa mga sandaling ito. Namamanghang tiningnan ni Lily si Justine habang kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ikaw ang gumawa nito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.